Magandang buhay mga kainday! Nandito na naman po at nagbabalik ang nag-iisang reyna ng mga fam, si Inday, ang inyong kapitbahay. Mga kainday, wala ba kayo napapansin? Mas maganda po si Inday. Compare mo po sa 4 years ago na ako po ay nagsimulang mag-vlog. Sang-ayon ba kayo doon mga kainday? So ngayon mga kainday, I decided na gumawa po ulit ng mga videos para po matulungan po ang mga katulad mong naghahanap ng AFAM. Ayan, dahil po sa pananahimik ko ng ilang buwan or taon na hindi ako nakakapag-upload ng mga videos about sa mga foreigner at sa mga tips about sa foreigner, ay nag-decide po ulit akong bumalik dito sa YouTube channel ko para po patuloy ko pa pong paglingkuran, patuloy ko pa pong bigyan ng inspirasyon at turuan po at ma-entertain po, lalong-lalo na po yung ating mga OFW na malayo po sa kanilang family. So mga kainday, ngayon po ay meron po tayong mga letter sender at binuhay ko po ulit ang aking Dear Inday na portion po ng aking YouTube channel. Ay nagtutuwa na sa kabila po ng matagal ko ng paghinto sa YouTube at hindi paggawa ng mga videos, ng mga tips at mga story ng mga AFAM, ay patuloy po ako nakaka-receive ng mga pasasalamat tungkol po sa mga ating mga kainday na nakahanap po ng mga AFAM. Yung iba po ay merong mga kasintahan, yung iba po ay kinasal na, at yung iba naman po ay nasa bansa na ng kanilang mga AFAM. Ayan, sila po ay nagpapasalamat dahil through my videos, nakakita po sila ng AFAM. Bakit po sila nakakita? Kasi natuto po sila sa mga tips ko. So, kung ikaw ay bago dito sa aking YouTube channel, better to watch my previous videos about sa mga tips para matuto kayo, especially kung baguhan pa lang kayo sa pagsisearch ng mga AFAM. Ayan, at gagawa pa rin po ako ng mga bagong tips na mas makabago at mas liberated. Liberated na pagtuturo at pag-i-inspire po sa inyo, aking mga kainday. So ngayon po, uumpisahan ko po ang aking pagbabalik YouTube sa isang inspiring na kwento from our kababayan from Hong Kong. Isa po siyang OFW from Hong Kong. So, ganito po ang kanyang story. Ayan. Ayan po, nagpadala po siya sa akin ng letter and she asked me to hide her identity for her privacy. At ginagalang po natin yon, ang kanyang privacy. So, kayo mga kainday, kung meron kayong mga story na gusto nyong i-share dito sa aking YouTube channel, sa Dear Inday portion, at gusto nyong humingi ng payo, kontakin nyo lang ako dito sa aking messenger. Ayan po ang aking messenger, ang aking personal messenger. So, simulan na po natin ang istorya, ang pagbabasa ng istorya ng ating OFW from Hong Kong. So mga kainday, umpisahan na po natin ang pagbasa ng story po ng ating kababayan, isang OFW from Hong Kong. Ayan, makinig po kayo mabuti kasi makakakuha po kayo ng tips dito kung paano po mag-join or paano po makipag-usap through dating site na hindi po kayo magbabayad. So ito po yung kanyang letter. Umpisahan na po natin mga kainday. Here we go. Babasahin ko lang po kung ano po yung kanyang sinend na message sa akin. Wala pong bawas, wala pong kulang. So, meron lang pong mga typing error dito na konti. Yan. So, here we go mga kainday. Dear Ate Inday, first of all, let me greet you a pleasant good day. I'm a silent reader of your blogs, also sa YouTube channel mo.
At masasabi ko na isa ako sa mga taga sana all sa mga Pinay na nakapag-asawa o nagkaroon ng partner na AFAM, Ate Inday. Di ko expected na one day ay susulat ako sa iyo at ako naman na magbabahagi ng aking story. So para mapabilis ang ating confessions, uumpisahan ko na. Matagal na akong sumasali sa mga dating sites, pero on and off ako doon. Lalo na kung may mga nai-encounter akong mga bastos. Nawawalan ako ng gana at dinide-activate ko ang aking account. Until etong November 2023, nag-decide ako ulit na i-activate ang dalawa ko na account. As usual, may mga nakakausap ako, pero alam ko na madami din silang kinakausap dahil mapi-feel naman natin yon. Then may isa ako na naka-chat ng 1 week at base sa mga advices mo na pag ganong klase ang takbo ng usapan ay malabong seryoso ang AFAM. Dahil never kami nag-usap via video call, hanggang chat lang at palagi siyang nagpapasok ng mga topic about sex. Nakakadismaya po at palagi niya sinasabi na kami na daw. Until one day, nag-uusap kami at I made him feel so hot. Na wala naman akong ginagawa kundi kausapin lang siya. Then bigla niya akong sinenda ng picture ng kanyang patotoy na kinagulat ko. Ang tanong, malaki ba? Yan, di mo sinabi kung malaki o maliit. Kulang ka sa information. Hindi ko nagustuhan ang ginawa niya at prank akong sinabi sa kanya at nag-apologize naman siya. Sinabi ko na ayaw ko na makipag-usap sa kanya at tuluyan ko na siyang block sa WhatsApp. And it made me think that maybe not for me ang makahanap ng partner through dating apps at tinatak ko na sa isipan ko na tatanda na lang ako as a single mom. Then sabi ko, I'm going to switch off my account sa dalawang dating site na sinalihan ko in 1 week. Then one night, biglang may nag-message sa akin. Bungad lang nabasa ko na hi. Nung nag-reply ako, di ako makasend dahil parehas kami na free or not paying membership on that site. Kaya di namin mabasa ang aming mga messages. The next day, may bago na namang nag-text sa number ko pero di ko maintindihan ang sulat sa kadahilan ng iba-iba ang character. Then may sumunod naman na nag-text na nagsasabi na pag natanggap ko yung mag-reply daw ako ng thumbs up. Pero hindi ko na pinansin yun dahil isip ko baka scammer. Then nakatanggap ako ulit ng mail sa dating apps at sa gulat ko nabasa ko na. Yun pala ay nagbayad siya para makareply at mabasa ang mail ko sa kanya. Sa madaling salita, nagkasundo kami mag-usap sa WhatsApp. So, ayan mga kainday. Yung palang foreigner niya, dahil hindi sila nagbabayad ng membership pareho, limited lang yung mababasa mo. Kasi ganun po yung mga dating site. Usually, free membership for the first 1 day or second day mo lang magagamit for free and then the next days, kapag hindi ka nagbayad ng para i-upgrade yung iyong account, pag hindi ka nagbayad, matatanggap mo lang yung mga notification na may nag-message sa iyo but hindi mo mababasa kasi hindi ka nagbayad ng kaukulang fee para po maging upgraded yung account. So, ang sinasabi niya dito, may nag-text sa WhatsApp niya. So, iniwanan niya yung WhatsApp niyang number. Ay, hindi niya pinansin kasi ibang mga character siguro, ibang lahi. So, hindi niya pinansin. And then, yung AFAM, matalino din. Bumalik sa dating site at nagbayad ng membership. Kasi kapag isa sa inyo ang nagbayad ng membership, mababasa na yung mga messages. Yung ganun ang nangyari sa kanya. So, napakahalaga na lagi kong sinasabi sa inyo, kapag sa unang mga araw
or meron kang kokontakin na AFAM, just leave your WhatsApp number or messenger account para kung hindi na niya mabasa yung inyong message at interesado talaga sa inyong AFAM, pupunta yan sa WhatsApp. Ganon din po yung ginagawa ko sa pagsisearch noon. Kaya nung bago ako huminto sa dating apps, bago ko nakilala si Dirk, nakuha niya po yung aking messenger. So doon niya po ako kinontak. So ganun po yung technique mga kainday. Ililib nyo po yung inyong information doon sa inyong account sa dating site para kahit na hindi na kayo member doon at merong nakakursunada sa inyo, siguradong kukontakin niya kayo sa WhatsApp or sa Messenger or any apps kung saan pwede kayong kausapin. Pwede rin sa Skype, yon, diba? Pwede rin sa TikTok, kung may TikTok account kayo, or any apps na pwede kayong makontak ng AFAM. So, ituloy na natin mga kainday ang kanyang story. So, Ate Inday, sa madaling salita, doon na kami nagpalitan ng mga messages sa WhatsApp at prangka kung sinabi sa kanya na kung bastos na usapan, humanap na siya ng iba. Isa siyang Latino, Ate Inday, Mexican. Pero sa residente din siya sa US, sa Phoenix. May bahay siya doon at sa Mexico. Wow! Kapag may bahay ka sa ibang bansa, sa US, especially pag dalawa pa, ibig sabihin medyo nakakaangat-angat ka sa buhay. Lahat-lahat nakikita ko dahil araw-araw kaming magkausap, Ate Inday. 3 weeks siya naglalagi sa Mexico at 1 week sa Phoenix, Arizona. Hindi ko sukat akalain, Ate Inday, na mahuhulog sa akin si AFAM. After 1 week namin nag-usap, November 15 kami nag-start. Pagkasunod na linggo, wow, ang bilis. Nag-decide na siya na puntahan ako dito sa Hong Kong. Dahil isa po akong OFW dito, Ate Inday. Laking gulat ko nung sinabi niya yon, pero hindi agad ako naniwala dahil ayaw ko nang masaktan. Pero laking gulat ko na sinabi niya na nakapag-book na siya at anak niya ang tumulong sa kanya na mag-book ng ticket from LA, California, direct flight to Hong Kong. At sinend niya sa akin ng details sa akin. Napaluha ako that time, ate, dahil di ko lubos akalain na sa ganun kadali na nag-usap kami at nag-decide siya agad na kitain ako after that week. Sumunod na linggo ay ang reservation naman niya sa hotel ang pinakita niya sa akin. Guys, pinakita niya sa akin yung details ng flight ni AFAM, pati reservation sa hotel. Both are legit. So, talaga pong nag-reserve na po ng hotel at nakapag-book na po ng ticket si AFAM. Yan. Hindi ko na lang pwedeng ipakita sa inyo dahil very personal na yon details ng AFAM. Yan. Sobrang saya ko, Ate Inday. Hindi ko sukat akalain na sa isang iglap ay makakatagpo ako ng ganitong klase na lalaki. Mahigit 1 buwan na kami nag-uusap ngayon, Ate Inday, at araw-araw yan at walang palya. 55 years old siya, divorced at may 2 anak na lalaki at sinabi niya na din sa mga anak niya about sa akin. Yan. Very supportive yung anak kasi yung anak ka nag-book. Sabi niya sa akin na hindi ako sabi niya sa akin, hindi ako pupunta ng Hong Kong para mag-tour or mamasyal dahil wala namang gaano mga tourist spots dyan. Pupunta ako dyan dahil sa'yo. Yun daw ang sabi ni AFAM. Na ikinatuwa naman ang aking puso. Of course, nalagang yun na, just 1 month. 1 month na pag-uusap. Ayan na at may iniintay ka na. Yung iba nga, ilang years na pero walang nangyayari.
Alam ko na mahaba na ito ate, pero salamat sa mga tips nyo na napanood ko. You see guys, dahil sa mga tips ko, kaya siya nakahanap ng mga AFAM at alam niya na kung paano i-classify yung mga AFAM, kung red flag dahil scammer or talagang seryoso. Ang problema ko ngayon, ito ang aming first meeting. Pwede ba ulit humingin ng advice, ate, dahil di ko alam ang gagawin ko? At ano pa po ba ang pwede ko na maitapik kapag nag-uusap kami araw-araw? O sige, tatapusin ko lang to. At bibigyan kita ng isang modernong advice. Ngayon po ay medyo liberated na si Inday. Compare mo po sa 4 years ago na nagbablog ako. Ayan. Mabait siya at nararamdaman ko naman na totoong hangarin niya sa akin, the way na makipag-usap siya at palagi minsan nauuna pang mag-reach out sa akin dahil minsan inaabot ako ng hiya, kaya sabi niya na hindi mo man lang ako tinatawagan ng surprise call. Ang sagot ko naman ay baka kasi makulitan ka sa akin pag gagawin ko yun. Ang sagot naman niya ay ako na ang nag-uutos sa'yo na gawin mo. Yun. Yan ang mga sinasabi niya ate. Anyway, hanggang dito na lamang po dahil alam ko na mahaba na ito. Paki-hide na lang po ang identity ko ate. Maraming salamat po at aabangan ko po ang iba pa ninyong mga advice sa akin. By the way, darating po siya dito sa Hong Kong ng February 10 up to February 22. Medyo mahaba-haba din kaya pa-advise po anong dapat kong gawin. Dahil sobrang ninenervyos po ako. Salamat po sa inyo sa mga tips nyo about sa LDR at AFAM stories. Di ko akalain na taga sana all ako noon sa mga videos nyo at taga-like, pero ngayon malapit ko na ding makita at makasama ang lalaking na muling nagpatibok ng aking puso. Diyos ko, kinikilabutan ako. Yan, kasi matagal-tagal na rin ako matagal-tagal na rin ako hindi nagbablog ng ganito. So, good day Ate Inday! At nasabi ko na po sa inyo ang aking storya ng aking buhay at nag-iintay na lang po ako na manood ng vlog mo for your advices. Thank you ng marami sa mga tips nyo and more power. Ang dami mo pong natutulungan. So, ayun mga ka-Inday, dalawa po ang hinihingi niya na advice. Yung una, kung ano pa bang mga topic ang pwede niyang i-open sa AFAM niya. And then, pangalawa, kung ano yung dapat niyang gawin pag nakita na sila ng AFAM. Because this will be the first meeting ever doon sa Mexican at saka dito kay Miss OFW ng Hong Kong. So, sa unang tanong niya, kung ano pa ba yung mga topic na pwede niyang i-open sa mga AFAM, alam niyo, hindi naman na dapat mag-isip ka pa ng topic eh. Just be true. Kung ano yung flow ng kwento, sabayan mo lang. Yan. At saka yung mga hindi pa niya alam sa buhay mo, be honest. Ikwento mo. Kasi sa experience ko, alam nyo, siguro sabi ni Dirk sa akin noon, sa mga kwento ko, kaya isang bagay na nagustuhan niya ako is yung mga kwento ko is solid. Walang halong pagkukunwari, walang halong pagpapanggap. Lahat po ng kinuwento ko noon kay Dirk nung mga araw na kami ay pa lang, to know each other pa lang. Yun. Lahat nun totoo. Kasi ang kwento, pag galing sa puso mo, hindi mo kailangan mag-imbento. Kung ano yung mga lumabas sa puso mo na totoo about sa'yo, about sa past mo, sa buhay mo, yan, isa sa dapat mong sabihin sa kanya, yung mga past na dapat niyang malaman. Yung AFAM, deserve niya ding malaman kung ano yung naging background mo, yung background mo sa buhay mo. For example, kung ikaw ay single mom, pwede mong i-share sa kanya kung bakit ka naging single mom, anong dahilan at hindi kayo nagkatuluyan ng ama ng anak mo, anong dahilan, kung bakit kayo ngayon magkalayo or
separated ba kayo? Or namatay ba yung dati mong partner? Kwento mo yun. Ano yung buhay mo sa Pilipinas? Kung may sarili kang bahay, kung sino kasama mo sa bahay. Yan, yung mga ganun na mga topic. Tsaka kung ano yung mga plano mo. Yung pagiging hands-on mom mo, pagiging hands-on na girlfriend mo, for example, kwento mo rin na marunong ka kung ano yung mga talent mo sa buhay, yan. Isa pa yan sa dapat maikwento. Kasi ako, dati natatandaan ko, ang kauna-unahang sinabi ko kay Dirk is, masarap ako magluto. Yun. Kailangan, i-share mo din kung anong talent meron ka. At saka, yung ikaw din, magtanong ka din sa kanya kung ano yung mga impormasyon na gusto mong malaman doon sa AFAM. Huwag kang mahiya. Kaya lang manghihingi ka lang ng permiso. Pero tandaan mo, OFW from Hong Kong, Miss Hong Kong, na sa mga AFAM, medyo kabastusan yung pagtatanong kung magkano yung kinikita nila, about sa money. Huwag kang magbubuklat ng topic about sa money, lalong-lalo na sa buhay niya. Yun. Ikaw, pwede kang magbuklat ng topic about sa kung anong pinagkakakitaan mo, ganun-ganire sa sarili mo. But never ask information about money dun sa AFAM. Kasi magkukwento naman yan ng sa sarili niya, hindi mo na kailangan tanungin. Yun ang isa sa advice ko sa lahat ng mga Pinay dito. Never ask information about money. Pagdating sa money, medyo red flag sa kanila yan. So, kapag silang nagkukwento, hayaan mo lang. Yun pa yung mga ibang topics na pwede mong sa kanila. And then, kapag nagkukwento sila, kailangan nakikinig ka. Kahit na simpleng kwento lang, kailangan pagtutuunan mo siya ng pansin. Hindi yung dahil hindi mo gusto kung ano yung kinukwento nila, wala ka na ring gana na makinig. Huwag ganon. Kailangan, lagi mong ipadama dun sa AFAM na lagi kang interesado kung ano yung sinasabi nila sa'yo, kung anong kwento. And then, eto na mga kainday, kung ano daw ang dapat niyang gawin pag nakita sila. Eto na ang napakagandang topic. Unang-una, Miss Hong Kong, kailangan mo munang ayusin ang schedule mo. So, wala pa atang 2 linggo, 10 to 22, so 12 days lang. Yung 12 days na yon, gawin mong napaka-memorable kay AFAM yun. Every day, gawin mong isang treasure kay AFAM yun. So, you need to ask permission from your employer na doon sa day na yon ay medyo magiging busy ka. Kailangan, bigyan mo siya talaga ng sapat na panahon, sapat na na pagkalinga. Hindi yung dahil nagtatrabaho ka, hindi ganon. Ngayon pa lang, magpaalam ka na kung saan ka nagtatrabaho na ganong date ay kailangan mo munang maglaylo sa trabaho. I-priority mo si AFAM. And, syempre pag nakita kayo, lumipad pa yan from America. Sa mga kainday, talagang tatanggapin natin. Talagang 99% sa AFAM at sa Pilipina na nakikita, even for the first time, nagsasama na po yan. What I mean nagsasama is, karaniwan talaga, may nangyayari na. So, dahil single mom ka naman, hindi naman na kakaiba na sa'yo yung dapat mangyari, alam mo na malaki ka na. Ang may papayo ko lang, huwag na magpakipot. Itodo na yan. Ayan. Kailangan itodo na. Ibigay na lahat ang talent. Ayan. Kailangan, yung unang time na magkaka-espadahan, ayan, kailangan ng kainday, ibigay mo na ng 100% ang talent mo. Kailangan yung mga hindi mo nagawa sa dati mong ex, doblehin mo ngayon ang pagtatrabaho dito kay AFAM. Yung tipo ba na hindi pa bumabalik sa Amerika ay nag-iisip ng balikan ka ulit. Kasi Miss OFW ng Hong Kong, napakahirap talagang makabingwit ng isang seryosong AFAM. And according to your story,
bantakin mo nagbayad pa para lang makausap ka. Tapos ilang beses nag-try sa iyong WhatsApp at ngayon nagbayad pa ng, membership fee para lang, makausap ka ng matino. So, yun pa lang is ano na, isa ng, magandang sign na talagang seryoso sa'yo si AFAM. So, para sa akin, huwag mo nang pakawalan 'yan. Gawin mo ang lahat na i-treasure niya ang bawat araw, ang bawat oras na magkasama kayo. Ayan. Kung hindi ka marunong sumubo, sumubo ka na. Ayan. Kung hindi ka marunong ano ba 'yan? Sasabihin ko kung di ka marunong humimod, humimod ka na. Kung di mo naiintindihan yung humimod, parang alam mo yung ice cream, alam mo yung ice cream, yung alam mo yung ice cream, 'di ba yung mga bata hinihimod yung ice cream. Ayan mga ka-Inday, yan po ang ngayon po 2023 na, magtu-2024 na, ilang araw na lang. So, kailangang advice na todong-todo na 'to. Yan, hindi katulad ng mga una kong advice no'n, medyo ano pa ako no'n, hindi pa ako gaanong, nag-a-advice ng mga ganitong advice. Pero talaga po mga ka-Inday, tanggapin na natin sa ating mga sarili na ang culture ng mga foreigner ay kaiba sa ating mga Pilipino. Kaya ang sinasabi ko lang sa'yo, Miss OFW ng Hong Kong, ibigay mo na ng todong-todo. Ayan, mag-otso-otso ka, tumuwad-tuwad ka, lahat na ng kaligayahan, ibigay mo na. And ipakita mo sa kanya na talagang seryoso ka, na talagang aalagaan mo siya, na hindi lang pera ang mahalaga sa'yo, kundi makatagpo talaga ng tunay na magmamahal, magkaroon ng pamilya na matatawag. Isang may bahay, isang may anay, hindi. Isang may bahay, isang padre de pamilya at mga anak na magiging silbing ugnayan yung mag-boyfriend or mag-asawa soon. So, pero hindi ibig sabihin na kayo ay nagkita na, hindi mo na masasabing talagang forever na. Yan, kung minsan kasi medyo nakakakita ng disappointment yung AFAM sa unang pagkikita, hindi nagkakatuluyan. So, ang advice ko lang, lahat ng magandang bagay na maibibigay mo sa kanya, lahat ng pagpapasarap, itodong-itodo na. Kasi napakahalaga po sa kanila niyan. Sa totoo lang, wala pong biro yun, walang eme-eme. Talaga po sa foreigner, yan po ang number one kung ba't sila naghahanap ng partner in life. Huwag na po tayong magpaka-ipokrita. Sa mga foreigner na lalaki, yan pong kaligayahan na yan ang unang-unang dahilan kung bakit sila naghahanap. Pangalawa na lang po yung mag-aalaga sa kanila at magkakaroon po sila ng matinong partner sa buhay. So, Miss OFW, alam mo na ang dapat gawin. Ibigay na ng todo-todo, mag-otso-otso na. So, ayan mga ka-Inday, isa na naman pong inspiring story ang napakinggan natin mula kay Miss OFW ng Hong Kong. At sana po marami pa pong Pilipina na nanonood sa akin na makahanap po ng forever na AFAM. Yan. Sa mga hindi pa po marunong makipag-usap sa AFAM, may mga old videos po ako dyan sa aking YouTube channel. Tingnan nyo lang po, mag-search lang po kayo sa mga old videos at talaga pong hindi po ako nagyayabang sa inyo. Napakadami ko na pong Pilipinang natulungan na nagkaasawa, nagka-boyfriend at nakapunta po sa bansa ng kanilang mga AFAM dahil po sa mga videos niyan. So, sa uulitin mga ka-Inday at sa lahat po ng mga gustong mag-share ng kanilang mga stories, huwag po kayong mahiyang kontakin ako sa aking Facebook Messenger account, ng aking personal Facebook account. Ayan po. Wag po kayong mahiya na i-follow po ako doon at mag-send po kayo ng story. And payag po akong i-hide ng inyong mga identity for your privacy.
At kung may mga nakakapansin sa inyo kung bakit gumanda si Inday ng bahagya, i-compare nyo po sa 4 years ago, is because of my product, ang aking Belgianized skincare product. Sa lahat po ng mga gustong umorder or mag-inquire, yan, kontakin nyo lang po ang aking kapatid na si Belgianay Mayet de la Cruz. At kahit po ako, kontakin nyo lang po ako sa mga gusto po mag-avail ng Belgianized skincare products at hindi po kayo mapapahiya. Talaga pong ma-enhance ang inyong beauty. So, hanggang sa muli, ito po si Inday, ang nag-iisang reyna ng mga apam, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang buhay.